Alright, mula kay John Reps mga kapatid, panawagan ng PCG ni Commodore J. Tariela na dapat ituloy ng susunod na Pangulo ang nasimulan na ni PBBM, which is yung lagi natin pinag-uusapan mga tol. Diba? Nakakapangamba lang kasi na kapag katapos ng termino o ng administrasyong to mga tol, ang papalit isang presidenteng magiging, alam nyo na, sunod-sunuran sa China. Lahat ng mga pinagsikapan, lahat ng itinaguyod, lahat ng pakikipagtunggalian ng ating mga kinauukulan ngayon, partikular ng PCG, ng Navy, ng AFP mga tol, mawawalang saysay yan kapag tayo mga kapatid ay nakipag-ano na naman sa China, no? Hindi natin sinasabing wag makipagkaibigan sa kanila, pero sana manindigan tayo at manatiling iginigiit natin yung ating karapatan sa ating soberanya mga tol. Eto, panoorin natin mula rito kay John Reps. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. At Philippine Coast Guard Commodore Tariela nanawagan na dapat i-increase ang awareness at tiyaking hindi isasantabi ng susunod na Pangulo ang paglaban sa karapatan sa teritoryo at hindi lamang mangangako ng pang-jet-ski sa West Philippine Sea. Diba yan ang problema mga kapatid, dahil nga bawat Pangulo iba-iba ang polisiya. Diba? Iba-iba ang kanilang foreign policy kung paano sila makikipag-usap, paano sila makikipagrelasyon sa ibang mga bansa. Diba? Like for example na lang mga tol, sa isang iglap biglang nagbago ang lahat. From tropa to enemy. Hindi naman as in enemy Total enemy din naman ang turing nila sa atin diba? Mula doon sa pagiging close natin ang China before yung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Diba? Na hindi niya na ipinurso yung ating 2016 arbitral ruling. In fact mga kapatid, siya pa yung mismong nagsabi sa harap ng media na it's just a piece of paper, bigay niya daw sa kanya yan, itatapon niya pa yan sa basurahan. So ganun lang ang tingin niya sa ating 2016 arbitral ruling mga tol, na lumalarawan sa ating karapatan o kaya naglalarawan mga tol sa karapatan ng ating mga mangingisda dito sa ating karagatan. Ulitin ko hindi natin gustong makipaggera at hindi natin gusto ang administrasyong ito ay humantong sa pakikipagdigma sa China. Hindi yan ang nais natin. Pero ang sa atin mga tol, wag nating bibitawan. Wag nating bibitawan yung ating paggiit. I-push natin yan kahit na paulit-ulit tayo sa diplomasya, paulit-ulit tayo sa diplomatic protest. Basta manatili yung presensya natin dyan at wag natin sila ipo-pull out. Kasi yan ang problema mga tol Pag nagpalit ng presidente at biglang nagpasyang i-pull out lahat ng mga barko dyan para wala nang nangyayaring tensyon at wala nang nangyayaring banggaan ng dalawang gobyerno, magugulat na lang tayo mga tol. Wala na tayong magalawan sa West Philippine Sea dahil tinayuan na yan ng mga artificial island ng China. Sino pang sisita sa kanila? Diba? Sino pa? Nagbukod tanging Pilipinas lang ang gumagawa nun Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. Alas 3 ng hapon noong Sabado, nakatanggap ng report ang Philippine Coast Guard mula sa mga residente sa Pagasa Island na mayroon namanong isang Chinese militia vessels ang sumadsad malapit sa Pagasa. O halimbawa na lang ito, 'di ba? Yung swarming ng mga barko ng China dito mga tol. Dapat habang tumatagal ang panahon, palakas ng palakas ang hukbo natin. Para pagdating ng panahon, magagawa nating magpalayas na ng mga ganitong klaseng barko. Kaya na natin silang itaboy palayo. Diba? Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay mabilis na nag-deploy ng mga barko nito upang kumpirmahin ang report. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at AFP pero makalipas ang halos 2 oras ay kusa naman umanong nakaalis ang sumadsad na Chinese militia vessel. Kaso may iniwan ng damage, di ba? Yung sinadsaran ng bahura. Based po sa observation ng mga troops po dun sa Pag-asa is walang humila. Wala pala daw humila. Report lang ng China yon.
kusa siyang Kusa siyang nakaalis. Ikinabahala naman ni Larry Hugo, pinuno ng Kalayaan Palawan Fisher Folks Association, ang nangyaring pagsadsad ng Chinese militia vessels dahil baka gayahin daw umano ng China ang sadyang pagsadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero pinawi naman ito ng Armed Forces of the Philippines dahil posibleng tinangay lamang daw umano ng malakas na alon ang Chinese militia vessels. Pero ang mahirap dyan mga tol, kapag ginawa ng China ng isadsad yung kanilang mga barko sa mga bahura, sa mga corals, na which is nakakasira ng ecosystem o nakakasira mga tol ng mga tirahan ng mga maliliit na isda. So lilipat yan ng pwesto hanggang sa dumating yung panahon dito sa paligid ng Pag-asa Island, wala nang mga isda, di ba? Puro mga dead corals na lang lahat ang mga nakapalibot dyan. 'Di ba? Kasi pinagsasadsad na nila lahat ng mga barko nila, 'di ba? Sila yung sumisira ng kalikasan tapos ibibintang nila sa Pilipinas eh. Dahil sa masamang panahon, iginiit din ng AFP na sinusunod nito ang Standard Operating Procedure alinsunod sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS sa pagtugon sa distress na barko. Mukhang distress po yung condition ng vessel. So, ready to respond po ang ating AFP. So, ano man po yung maitutulong para po sa vessel. Sa AFP, we prioritize po yung safety ng ating mga kababayan or pati yung kahit anong po nationality. Basta nangangailangan po, especially dyan po sa maritime areas. Nakasanayan ng maraming barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island dahil mayroong military base ang China sa Subi Reef na kalapit lamang ng Pag-asa at walang hadlang na konstruksyon ng China sa kalapit na isla. Samantala, sinabi naman ni Ito na. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Ito yung pinakagusto kong i-highlight natin dito sa video na to eh. Mga tol, ito yung pinakagusto kong pag-usapan natin at gusto kong makakuha ng komento mula sa inyo mga tol. Kasi 2028 ang itinakda bilang presidential election. Di natin alam kung sino-sino mga magtatangkang tatakbo bilang presidente sa susunod. Di ba? Definitely mga kapatid, hindi na si Marcos, di ba? Pero sino-sino ang mga susunod na tatakbo bilang presidente? Isa na dyan mga tol, inaasahan nating posibleng tumakbo Sara Duterte o Vice President Sara Duterte. Hindi pa natin alam kung sino-sino pa yung iba. Kaya nga yung iba ay nagpipilit na at nagmamadali ng i-impeach si VP Sara para hindi na siya makatakbo sa darating na 2028 election. Sabihin natin matagal pa, pero mga tol kasi minamadali na nila yan eh kasi ganun din yung tindi ng pangamba nila. Dahil pag yun ay naging presidente mga tol, bukod sa alam mo na nanganganib ang kanilang mga political career dahil malamang re-respakan talaga sila, ito pa ang iniisip naman natin. Ano kaya ang magiging polisiya ng another Duterte, 'di ba? Sa pagtugon sa problema natin sa West Philippine Sea. Tayo ba'y magiging best friend ulit ng China? O igigiit natin ang ating karapatan dito sa ating soberanya? Ano sa tingin ninyo? No? Comment kayo sa ibaba. Na dapat palakasin ang kamalayan sa West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, dapat nilang i-increase ang awareness para dito at tiyaking hindi isasantabi ng susunod na Pangulo ang paglaban sa West Philippine Sea. Ani Tariela, dapat ang manalo umanong Pangulo sa susunod na halalan ay itutuloy ang nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw na kaya nitong tumindig at hindi lamang mangangako ng pangje-jetski sa West Philippine Sea. Hindi lang dapat ituloy dapat nga higitan pa eh. Kasi matagal na natin problema yan. 2012 mga tol nung tuluyan ng nakontrol ng China ang Scarborough. Yan ay dating fishing ground ng mga bansa. Vietnam, Pilipinas at saka ng China. Malaya dating nakakapangisda dyan ng ating mga kababayan. Pero mula nang makontrol yan ng China mga tol, hindi na tayo makalapit. Kapag papalapit pa lang yung mga barko natin, may mga nakaharang na agad silang boya. 'Di ba? Kapag yung ating Coast Guard o kaya BFAR namimigay ng ayuda para sa ating mga mangingisda, namimigay ng krudo, namimigay ng grocery, wina-water cannon sila ng China. Imagine that mga tol. 2012 pa yun ha. Nanalo na tayo lahat-lahat. 2016 arbitral ruling, 2016 yun. Akala natin magbabago na.
Kasi biglang merong isang napakatapang na taong tumindig mga tol at sinabing magje-jet ski siya. Well, yun na naman ay biro lang. Sabi niya magje-jet ski siya. Ibig sabihin mga tol, sa ibang pahayag, ipaglalaban niya kung ano yung ating karapatan. 'Di ba? Talagang gagawin niya lahat na magagawa niya para ipaglaban ng ating karapatan. Sobrang tapang nitong mamang to mga tol. Biruin mo, ultimo mga kriminal natakot sa kanya. Diba? Sunod-sunod, ang dami nating nababalitaan, mga itinutumba. Kaso yun lang. Pagdating sa China, hindi natin napigilan mga tol eh. Sabing ganun ni Panelo, na-shock daw sila eh. Na-shock eh. Sa huli ay sinabi niya na nakikita niyang 89% ng awareness ng mga Pilipino at dapat umanong ipaalam sa international community na may ibang bansa tulad ng China na walang pakialam sa international law. Yeah. Ordinaryong mangingisda at nagbabiolate ng international law. Yeah. So, ngayon, ang masasabi ko under this administration, President Bongbong Marcos is really successful in reaching out and making sure that all the Filipinos across the society at kung sino mang politiko ang sinuportahan mo ay tumitindig at naniniwala sa West Philippine Sea. And we just have to keep on doing this. Kung meron tayong 89% na awareness ngayon, I'm hoping na sa mga susunod na taon, kung tuloy-tuloy pa rin natin gagawin dito, lahat ng Pilipino, kahit taga Mindanao, Capao, Visayas, maiintindihan mo ang pinaglalaban natin. And then I would also like to relate this to the question, paano kung 2028 na, Yan. end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? End term na rin yan ni Defense Secretary Gibo Chodoro. 'Di ba? Hindi natin alam kung yung susunod na Defense Secretary ganito rin katikas mga tol. Baka yung Defense Secretary sa susunod nakayuko na lang. Halimbawa may mga ganyang klaseng Shangri-La dialogue, di na makapagsalita, no? Hindi natin ulitin ko hindi natin sinasabing maikipag-away tayo sa China o sirain natin yung relasyon natin sa kanila. Pero kailangan natin kasing talagang itindig yan. Kailangan nating ipaglaban yan. How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera Naku at po. mga ngakong mag-jet ski. Nako po. Meron na agad siyang direkta pinatatamaan no? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippines. Kailangan na susunod na Pangulo mga tol, di hamak na mas matalino. Diba? Di hamak dapat na mas matindi ang pagmamahal sa ating bansa. Hindi niya tayo hihilahin sa gera, pero hindi niya tayo hahayaang masakop na lamang ng ibang mga bansa. Dapat yung susunod na Pangulo natin may paninindigan. Ibinoto ka ng sambayanan mo, ibinoto ka ng mamamayan mo, ikaw ang padre o ikaw ang leader na nandiyan dyan, dapat alam mo kung paano mo lulutasin yung problemang yan sa maayos na paraan. Diba? Maliban na lang kung magagawa ni President Marcos ngayon na mapalakas ng husto o yung sinasabi niyang magiging world class ang ating sandatahan, diba? Baka sakali, no? At sa update Alright mga kapatid, no? Hanggang dito lang tayo dahil ayoko na muna pag-usapan yung mga kaguluhan doon sa Ukraine at Russia. Dito lang muna tayo sa West Philippine Sea. Tulad nga ng lagi nating sinasabi at lagi nating pinag-uusapan, sana ang susunod nating magiging Pangulo, though matagal pa, ilang taon pa lilipas, pero mabilis na lang mga tol. Biruin mo, parang kailan lang di ba? Parang kailan lang, Happy New Year sa inyong lahat, pero tignan mo naman, nasa kalagitnaan na tayo ng taon, June na. Diba? June na mga tol. So, anim na buwan na lang ulit. Lilipas na ang taong to, 2026 na. After nun, 2027, tas 2028. Ayan na, nagsisimula na ang ating panibagong landas na tatahakin. Depende kung sino ang magiging presidente, mga tol. Alright, ano masasabi nyo rito? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.